Breaking news, 250 na mga militanteng grupo sa Gaza na tinatawag na Hamas ang kinumpirma ng IDF ang nasawi. Kung tutuusin, napakarami nito mga kaibigan. Yun nga lang 5 na kapag ito ay nakahilera ng wala ng buhay, ay talagang mapapasabi ka ng grabe. Now, can you imagine 250 ang kinumpirma ng IDF na nasawi sa kanilang operation? Marahil ay ating maitatanong kung paano ito ginawa ng Israel Defense Forces. Pero ipinaliwanag ng IDF kung paano nila ito ginawa. Lalo na ngayon mga kaibigan na mahigit 30% na sa Gaza ang kontrolado na ng IDF. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Nagpunta ba kayo ng church ngayon? Ngayon ay April 6, 2025. Isa na namang napakainit na balita at napakabago ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa mga pinakabagong ginagawang operasyon ng IDF mismo sa lupain ng Gaza kontra Hamas. Sa mga operasyon na isinasagawa ng IDF sa Gaza, kinumpirma ni Benjamin Netanyahu na mahigit 30% na sa Gaza ang kontrolado ng IDF. At dagdag pa ni Netanyahu, patuloy pa raw silang magsasagawa hanggang sa makontrol nila ang buong Gaza at mawala na ang Hamas sa lugar na ito. Naglagay na rin ng bagong koridor ang Israel sa Gaza. Ito ay matatagpuan sa southern part of Gaza, ang Khan Yunis. Tinawag itong Morag Corridor. Kanina lamang mga kaibigan ay ibinalita ng The Jerusalem Post na kinumpirma ng IDF na meron ng 250 na mga miyembro ng Hamas ang kumpirmadong nasawi sa kanilang isinagawang operasyon sa Gaza. Ang tanong, paano ito ginawa ng IDF? Ayon sa IDF, kahit na ganito ang mga naitatalang mga kumpirmadong nasasawi sa kanilang operation, ay hindi pa raw sila titigil at patuloy pa raw silang magpapadala ng mga puwersa sa Gaza. Maging ground operation at air strike ay kanilang isinasagawa at isasagawa. Nakikilala niyo ba ang taong inyong nakikita sa larawang ito? Ito ay si Brigadier General Ifi Difrin. Siya ang humalili sa sikat na spokesperson ng IDF na si Daniel Hagari na naging spokesperson ng IDF noong kasagsagan pa lamang ng laban sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Marami ang hindi makapaniwala sa sinabi ni Difrin sapagkat ayon sa kanya, buhat ng muling sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Umabot na sa 600 terror targets ang ginawa ng puwersa ng Israel sa Gaza kahit na umiiral ang ceasefire ng magkabilang panig. Lalong-lalo na mga kaibigan nang hindi matuloy ang second phase ng ceasefire ng Israel at ng Hamas. Marahil ay narinig mo na mga kaibigan ang City of Rafah at Khan Yunis na kung saan dito mga kaibigan marami sa mga members ng Hamas ang nagtatago. Marami ding mga sibilyan ang nagtatako rito sapagkat dito ay itinuturing na safe sila. Pero kinumpirma ni Difrin na napakaraming mga Palestino mula sa Rafah at Khan Yunis iniwan na ang syudad na ito at magtungo sa ibang lugar dahil sa napakaraming puwersa ng IDF sa naturang lugar. At dagdag pa ni Difrin mga kaibigan, meron silang mga bagong area sa Gaza na kung saan ito ay kontrolado na ng IDF at maging ang mga sibilyan ay ginaguide na rin ng IDF sa mga safe na lugar. Nagsiksikan ngayon ang maraming mga Palestino sa western part of Gaza. Doon matatagpuan ang Al-Masawi Humanitarian Zone. Ayon kay Difrin mga kaibigan, ibang-iba ngayon ang sitwasyon ng Gaza mula noong panahon ni Daniel Hagari. Sapagkat sa mga panahon ni Daniel Hagari, merong mga lugar na iniiwasan pa ng target ng IDF. Pero
mula nang tumungtong sa pwesto itong si Difren noong March 27. Maging ang mga buildings kahit na hindi ito pag-aari ng Hamas ay tinatarget na rin ng IDF. Of course, maraming mga kilay ang nagtaasan dito bakit mga buildings na walang kinalaman sa Hamas ay tinatarget na rin ng Air Force ng Israel at winawasak. Ayon kasi kay Benjamin Netanyahu, kasama raw ito sa kanilang plano na linisin ang Gaza at kontrolin ito upang ang Gaza ay hindi maging threat para sa mga Hudyo at sa mga karatig bansa nito. Kaya itinuturing ni Difren mga kaibigan na ang ginagawang operasyon ngayon ng IDF sa Gaza ay lubhang mas matindi kaysa sa mga ginagawang operasyon nito sa mga nagdaang buwan. Lalong-lalo na mga kaibigan na marami na rin sa mga hostage ng Hamas ang nasa piling na ng mga Hudyo. Ayon sa mga eksperto, talagang tuso ang Hamas sapagkat hanggang ngayon mga kaibigan, ang pansanggalang ng Hamas, ito ngayong mga hostages, ay hindi pa rin ibinibigay ng Hamas kahit na kaliwat kanan ang isinasagawang airstrike ng Israel bilang babala sa Hamas na ibigay na ang mga hostage na kanilang hawak. Maging ang presidente ng Estados Unidos kasama na rin nagbabala na ibigay na ang hinihingi ng Israel. Pero nga mga kaibigan, hanggang ngayon ay walang nangyayari. Maraming mga eksperto ang nagsasabi mga kaibigan na talagang sinasadya ng Hamas na hindi ito ibigay dahil kapag ibinigay ito mga kaibigan ay wala ng rason ang Israel na magtimpi pa sa kanilang ginagawang pag-atake sa Gaza. Mga kaibigan, pagmasdan ng mabuti ang mapang ito, makikita nyo mga kaibigan ang red line at ito ay tinatawag na Morag Corridor. Hinati nito ang Khan Yunis at Rafah. Ano naman ang meron dito? Well, sinabi ni Difren mga kaibigan na cut off na ang Khan Yunis at Gaza. Ibig sabihin, yung Rafah na dati ay stronghold ng Hamas ay wala nang bastang-bastang makakapasok dito sapagat ito ay kontrolado na ng IDF. Parang lumalabas mga kaibigan sa sinasabi ni Difren na ang Rafah ay nagiging extension ng lupain ng Israel. Nako, anong inyong masasabi tungkol dyan mga kaibigan? Kalabisan ba ang ginagawa ng Israel o makatarungan lamang? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. At mga kaibigan, kung gusto nyo ang ganitong mga content at nais mong makasubaybay sa mga pangyayaring ito, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. I-subscribe mo na rin ang napakaliit nating channel na ito at lubusin ko na rin ang pagkakataong ito mga kaibigan. Marahil ay meron tayong mga OFWs na nasa Israel na nanunood sa videong ito. Shout out po sa inyong lahat, mag-ingat po kayo riyan. At sa lahat ng ating mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng OFWs all around the world, may God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!